Marami ang mga nag-aalaga ng baboy sa bansa ng Pilipinas. Pero bakit kaya na tumataas pa rin ang presyo ng karne ngayon? Ano kaya ang kwento sa likod ng pagbabago ngayon? Ang barangay sa bayan ng Basi ay matatagpuan ang isang babuyan na simula pa lang noong nakaraang taon. Ngunit sila ay nakaranas na kaagad ng pagsubok sa kanilang munting negosyo at ito ay ang pagkakaroon ng iisip sa kanilang babuyan. Kausapin natin ngayon ang isa sa may-ari ng isang babuyan dito sa Barangay Balod, Basi, Samar. Bakit naisipan mong itayo ang negosyong ito? Kasi may nakikita ako magandang kinabukasan sa pagbababuyan. Makakita kasi kumita ng doble sa puhunan. Kaya ito ang naisipan ko simula ng negosyo. Ano ang mga naging karanasan mo sa pagbababuyan na iyon ang na-experience mula noong nagsimula? Karanasan ko sa pagbababuyan ay ang pagkakaroon sa puhunan. Minsan naubusan ako ng pambili ng pagkain kaya kinakailangan ko pang mangutang. Isa rin sa mga karanasan ko ay ang pagdato ng mga karaniwang sa mga alagang baboy. Tulad ng pagtatae, lagnat, at Naranasan nyo na bang maapektuhan ng ASF? Oo, naranasan namin yun noong 2020. Umabot dito sa aming barangay ang ASF at namatayan ako ng tatlong baboy na sa nila pagkalugi ng aking negosyo. Paano kayo nakabangon? Nangutang muli kami sa aming savings group para magkaroon ng panibagong puhunan. At kailangan kasi namin pagpatuloy ang aming negosyo para sa aming mga anak na nag-aaral. Ngayon na may banta mula sa ASF, hindi ba kayo natatakot? Siyempre natatakot, pero kailangan namin ipagpatuloy ang aming pag-aalaga para ng baboy para meron kaming pagkasta sa aming mga pangangailangan. Sige po, Ginang Eileen, maraming salamat po sa oras na inyong inilaan at aral na binahagi. Narito naman tayo sa isa pang babuyan na natatagpuan din sa Barangay Balod. Po sa inyo. Mayroon na kaming ilang katanungan na itatanong sa inyo. Saan ka kumuha ng baboy na ginawang inahin? Sa mga kaibigan. Malaki ba ang puhunan kailangan sa pagtatayo ng babuyang katulad nito? Oo, malaki ang puhunan ng babuyan. Kasi bibili ka ng bili, magpapatayo ka ng bahay ng baboy. Malaki ang puhunan, hindi yan basta-basta. Mayroon ka rin bang mga di inaasahang karanasan sa pag-aalaga ng baboy? Oo, marami akong hindi nasana karanasan ng baboy tulad ng negosyo. Ilang piraso ba ng baboy ang namatay sa pagdapo ng ASF sa inyong babuyan? Isang inahin at dalawang iit. Hindi ka ba nawalan ng pag-asa na sumubok uli sa pagbababoy? Hindi ako nawalan pag-asa ng pagbababuyan kasi ang pagbababuyan, ito ang pinagsakaan namin ng kabuhayan. Ito na ba tayo ang bago mong biniling inahin? Oo, ito na ang aking mga bagong bilis at inahin. Kapasakalak pa lang nila kahapon. Paano kung biglang dumating uli ang ASF? Kung dumating ang iisip, di bibinta ko na lang sila ng mura para hindi sila mamatay. Para naman. Salamat po sa pagbahagi ninyong karanasan sa pag-alaga ng baboy. Alaga sa baboy ay hindi pala madali. Maaari kang magtagumpay, maaari ka namang malugi. Ngunit kung ikaw ay nandito sa negosyo ito, kailangan mo ng kaunting sipag at saka tibay ng loob upang mapagtagumpayan ang mga hamon sa pagbababoy. Ito po si Angel May Katigabo na ipinapabatid sa inyo ang kwento sa likod ng pagbababuyan. Maraming salamat sa panunood hanggang sa muli.